Hello mga do, mga day. Of course, welcome to our segment here in Frank in Japan, Frank Talks. Okay, so Frank Talks doesn't only cover the story of our OFW abroad, and of course, mga simpleng Pilipino nagpapamalas at gustong-gusto din na pag-usapan ang kwento ng kanilang buhay. At napaunlakan nga tayo ng isa sa aking kaibigan sa SNS World kasi ano, hindi lang to the first time na nagkaroon kami ng usapan tungkol sa buhay-buhay, kundi pangalawang beses na to at napaunlakan niya din ako sa bahay ko sa may iba't ibang bansa na ang ating napuntahan at tawag dito, nahilabtan nga kinabuhi sa usa ka Pilipino. Ngayon, babalik tayo sa Pilipinas. Isang buhay ng isang Pilipina, nangarap, may pamilya, may mga anak, at iba't iba pa. And let's try to uncover the story of our guest today. Napaka-inspiring nito kasi as what we know sa cover natin, hindi basta-basta yung ganun na rami ng mga followers sa Facebook. Paano niya ba nagawa iyon? Anong kwento niya tungkol doon? Masasawag na natin na isa na siyang tanyag sa larangan ng pagmemeta. At again, napaunlakan po niya tayo na mabahagi ang kanyang buhay at buhay sa Meta World. Tara, samahan natin ang ating mapanayam, buhay mo, buhay mo, ikwento mo, Teacher Jane. Hello! Hello, Sir Frank! Welcome back again sa ating interview ulit sa online world. Yes, bigla kong na-miss yung dati. Parang bumalik bigla, no? Dati nagchichikahan lang tayo. Medyo kinakabahan pa ako no na in-invite kita. Actually, ako yung unang nag-invite sa'yo, di ba? So, thank you. Thank you din. Napakadali lang naman mag-oo kasi online at higit sa lahat, napaka-approachable talaga mag-approach din ni Teacher Jane. So kung ano siya ngayon, kung ano siya magsalita, ganun din siya nung magsalita nung kami nag-uusap. So if you want to watch that, guys, you can actually go to our both YouTube channel. Puntahan nyo si Nanay Hood, Teacher Jane, di ba? Nanay Hood Nanay Jane, yes. Nanay Jane sa YouTube. At makikita niyo yung mga kwentuhan namin doon tungkol sa ano ba yung subject natin doon, yung ESL World. Yes, oo. So alam ko na marami talagang manonood dito at mamaya kasi nagtatrabaho pa yung iba ngayon, lalo na yung taga-ibang bansa. They want to know more about the story behind Facebook, ganon. So ipakilala mo muna yung sarili mo dito sa ating page. Yes, hello everyone sa lahat po ng followers ni Frank in Japan. I am Nanay Jane. Ayan, mas kilala sa tawag na Nanay Jane on YouTube kasi that's where I started and that's where our friendship started also, Sir Frank. And then yun, I'm a mother and I'm a mother of two. My husband is a teacher and I'm a teacher as well. And then yung sa pag-start ng Facebook world, ayan. So ako po ay blogger. I started as a blogger kasi I love writing talaga. So when I gave birth to Mav, yung sa panganay ko, doon ako na-encourage na gumawa ng Facebook page. That's where I started talaga, Nanayhood on Facebook. Yes. Doon ko lang sinusulat yung mga gusto kong sabihin sa mga tao nakapaligid sa amin about raising Mav. Kasi we're raising parang non-traditional. May mga ginagawa kami sa kanya na hindi maiintindihan ng iba. Na parang questionin ka, bakit ganyan yung ginagawa mo sa anak mo? Nakasanayan natin ganito. So, doon sa Facebook, yun yung naging diary ko. And doon ko na ipaliwanag kung ano yung ginagawa namin sa anak namin and to raise awareness din na may mga ganitong options pagdating sa pagpapalaki sa bata.
And yun, hindi ko na, without knowing na marami palang makaka-relate na mommies and maraming magiging interested dun sa mga content ko na sinusulat ko. So yun lang talaga, vlogging lang talaga si Nanayhood at first. Napansin ko din yan sa page niya sa Nanayhood na talagang pagsusulat, yung pagta-type, yung halos na nandun ay mababasa mo yung mga information. How does it transition to video creation? Doon lang muna sa Nanayhood. Yes. Actually, it just started last year lang. December last year. When I gave birth naman to my second born kay Leah. Yun. Kasi yun yung time na parang ang dami ng lumalabas na mommy vlogs, na mga daily vlogs, ganyan. Actually, Sir Frank, kung natatandaan mo, kabado pa ako talagang humarap sa camera nung time natin, di ba? Parang hindi pa tayo kasi ganun kasanay. And ako, sabi nga ni Mister, bakit hindi mo i-try mag-video? Ako nahihiya talaga akong humarap sa camera. Ayoko yung ganyan, hello guys, ganyan. Tapos, nung nanganak na ako kay Leah, sabi ko, i-try ko. Why not i-try kong mag-vlog and then videos naman? Before pa pala, nung nagbubuntis ako kay Leah, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob. Okay, i-share natin yung pregnancy journey hanggang sa maipanganak ko siya. Ayun, dun nag-start na mag-vlog ako. And yun namang ginawa ko na rin is yung mga sinulat ko before na mga inspirational, i-translate ko naman siya sa videos. And nag-click din naman siya hanggang sa medyo nasasanay na rin ako na okay, nag-enjoy na rin ako sa ginagawa ko kasi masaya naman pala na ma-share yung mga information, yung mga experiences na makaka-relate din yung ibang nanay. Mamaya may tanong ako tungkol dyan sa pagko-content, lahat ng ating mga sinishare dito. Mamaya, tatanungin ko yan. Pero ngayon, gusto kong malaman, kasi isa sa mga nakita ko sa iyong page or talagang profile niyo po talaga, ay sobra talaga yung pagtaas. Grabe, sabi ko, wow! Teacher Jane! Message ko to. Okay. Wait muna. I need more katawag dito, lakas ng loob. Tapos, taran! Message agad si Teacher Jane sa akin. So, paano yung nag-transition yung di ba, nandun tayo sa Nanayhood na page natin. Ilan po bang page meron kayo sa Facebook? Oo. Yung ilan talaga, madami, Sir Frank. Actually, iba-iba. Kasi alam mo naman ako, rakitera din ako. So, I have a Facebook page for my online business, yung mga online reseller kasi ako dati. So, I have Negosyante. And then, nasa business printing ako ngayon. Pero home-based lang siya. So, I have Maventure printing na page. And then, yun nga, si Nanayhood. And then, si Mav, ginawan ko rin siya ng page niya. Si Tatay, ginawan ko rin ng page. Talagang, parang nalibang ako sa paggagawa ng Facebook page. Pero, yun, sa monetization, wala siya. I mean, hindi talaga yun yung target ko. And I know, pag-uusapan natin yan mamaya. Pero yung sa akin, yung personal ko, from Nanayhood, siguro dahil nga naging consistent lang ako sa pag-upload ng mga contents na nakarelate yung mga nanay. Nagulat na lang din ako na, wow, 200,000 na, 300,000 na, ganun. Parang kasi tinatanong din ako ng ibang mga content creators natin na paano ba magparami ng followers. To tell you honestly, hindi po ako talaga dumaan dun sa follow to follow, or i-share mo yung page mo sa mga iba't ibang groups, hindi talaga. So, ang ina-advise ko talaga, first and foremost is dapat maging consistent ka dun sa gusto mong iparating sa audience mo. Kasi kapag naging consistent ka, yung mga audience na yon makakahakot pa ng iba pang audience hanggang sa lumapit sila sa'yo and maging consistent din sila sa panonood ng vlogs mo. So, magpa-follow and magpa-follow talaga sila. So, nakakagulat lang na ganun din kabilis yung pagdating ng followers dun sa aking personal Facebook profile. So when it comes to like follow to follow, parang hindi mo yun pinagdaanan. At hindi naman tayo kontra doon, 'di ba? Kasi iba naman they actually, I mean, the way they do it is actually working naman. Yes, and then correct, sa inyong po ay talagang napaka smooth lang. You just focus on your content, this kind of stuff. And I think for me lang idea ko lang to, opinion ko lang to, sana nabasa niyo yung warning.
minsan nakakakain din siya ng oras when it comes to doing that. Instead of you focusing on your content and focusing on your own life, kasi may buhay din tayo, hindi lang meta world. It eats a lot of time, and sometimes we try, parang nawawala na din yung kabuluhan ng oras when it comes to your family. Kasi minsan nagsiselfon na tayo, ay may message ko muna to, nag-comment siya sa akin, mag-comment din ako sa kanya. So, parang nadaanan ko yan, I tried to do it, and I think I support them, and I still contact them, like I comment them, I really do DM to them because I want to say thank you sa suporta, and I want to really get their organic support from them, ganun. So, how about yung pagko-content nyo po, di ba? Every page nyo po, iba-ibang niche. How did you handle? Let's talk about the different contents that you have. I mean, different page with different niche. So, pag-usapan muna natin yung, alam ko, si Nanayhood. The content was about, of course, pagiging nanay, nagbablog po kayo. Okay, lalaman na natin yun. Now, yung isa is sa profile niyo po. Yes. Napansin ko po talaga yung pagtuturo. So, how's the process of discovering the niche? Was it like when you started doing the profile, talagang nagtuturo na talaga kayo, or how was it? Oo, dun sa profile ko, kasi alam mo naman, Sir Frank, sa YouTube tayo, I already uploaded some videos sa English tutorial videos kasi nung nasa ESL teaching pa tayo, dun talaga ginamit ko na siyang niche din kay Nanay Jane. And then, nung na-discover ko na pwede na rin palang mag-upload ng videos, I mean, to monetize sa Facebook profile, I tried. Sabi ko, bakit hindi ko gawin na, kasi I am an English teacher, bakit hindi ko gawin yung kung saan ako komportable? Kasi hindi ako mauubusan ng content. Yun yung, I think isang tip din yon sa mga content creators, na aspiring content creators. Isipin nyo kung ano yung bagay na hindi kayo mauubusan ng gagawin ng i-video. Kasi as for my part, dahil nga English teacher ako, I love English, I love teaching, yun yung ginamit kong niche. Para hindi ako ano kayang gagawin ko ngayon? Kumbaga, mag-iisip lang ako ng topic and then yun, gawin ko na. Tapos, sabi ko, ayoko naman nang ilabas yung mukha ko kasi kay Nanayhood na ako. I have friends na followers din ni Nanayhood. So parang pag dumaan sila sa feed, ano ba yan? Si Jane na naman to. So ang ginawa ko na lang is yung writing. Although pangit talaga yung penmanship ko, pero tinry ko na lang and then mas madali para sa akin na mag-shoot ng video kasi i-voice over ko na lang siya. And madami akong napanood na videos na nauso yung voice over. Hindi na kagaya nung live na ganito, 'di ba? Nauso yung voice over. So, okay, pag ginawa ko tong yung video na to, tapos i-voice over ko lang, mas madali para sa akin. So, I tried. Nag-upload ako ng ilang videos. Alam mo, Sir Frank, parang after 5 videos lang yun, bigla akong nagulat kasi mga sa isang araw, 1,000 na yung dumadagdag na sa followers. Yung followers talaga. Yes, opo. Talagang nagulat ako na parang in less than a week, ang dami talaga. 1,000 na yung dumating. So sabi ko, okay, madaming nanonood ng mga tutorial videos. So lalo akong ginanahan na mag-create ng content. Yung pag-discover talaga natin sa ating niche or yung focus natin, talagang it needs inspiration. Disiplina din, di ba? Kasi katulad ko, like for example, I really want to talk to people, mga Pilipino, buhay nila, kahit ano, mga OFW most of the time. And then ngayon, isang Pilipina na nasa Pilipinas and inspiring a lot of Filipinos. So, yung pagdi-discover nyo, it needs a lot of discipline. Kasi minsan, kung ikaw talaga ay extrovert type of person, you want to talk to other things. And you want to, kung marunong kang kumanta ko, kakanta ka, ipapakita mo yan sa Facebook. Ganun, di ba? So, parang, you really have to focus on ano talaga yung message mo sa pahina mo or sa page mo. Tama. Yes. And you have to focus on what God has given you. Yung talent na binigay niya sa'yo, yun yung gamitin mo to inspire other people. Kasi dun ka magbo-boom. That's a very good advice po talaga.
Wow. So, when did you start yung content niyo po na nagsusulat po kayo? Kasi nakita ko talaga yun. Sabi ko, grabe to Puro kamay ko lang yun. Oo, kamay. Tapos nagsusulat. Ganun, bilis pa magsulat kasi forward. Pero yung boses talagang Teacher Jane na talaga. Alam ko to si Teacher Jane talaga to, hindi to robot. So, kailan po yung nagsimula? Parang this year lang yun. Kasi naka-maternity leave pa ako. And then, syempre, marami pa tayong time para, kumbaga, pagtulog si baby, nag-iisip ako ng ibang gagawin. So, yun, dun lang nag-start. Nag-end yung maternity leave ko is April, I think, March. By March lang siya nag-start. Yes. Doon lang ako nag-start na mag-upload ng mga English tutorial videos, na magsulat, ganyan. So, dahil nga maraming nanonood, maraming nagko-comment, and then yung iba nagre-request na ganito naman daw na topic. So, sige, alam mo naman tayo, pag bilang content creator, gusto natin yung maraming nanonood, maraming nagko-comment, mas ginaganahan tayo. So, yun, doon lang ako nag-start. And then, actually, medyo nga naglaylo na ako ngayon. Mahirap na. Before, nakakapag-upload ako ng mga 2 to 3 videos a day. Ngayon, minsan, isang araw wala na kasi nga busy na. Back to work. Pero, syempre, oo, back to school. Pero, syempre, dahil nadyan na tayo sa meta world, we make it a point na makapag-upload at least once a day. Talagang binibigyan mo din yung sarili mo kapag you were able to influence people now when it comes to learning English, katulad nyo po, parang naging responsable na din kayo. You have to be responsible of feeding that information to them. Now, good thing, yan sana itatanong ko po. So, sorry. Sorry. Mayroon tayong advertisement, sorry. So, ganun po, itatanong ko po sana kung ilang yung nagsimula po kayo, how often you upload contents in your account po? When I started, once a day lang kasi tinry ko nga lang siya kasi ayoko din nung masyadong parang dumami yung sa feed ng ma-flood. Baka mag-unfollow sila bigla. Yun yung disadvantage nun, 'di ba? So dapat balance lang. So I started once a day lang, tapos nung medyo dumadami na yung viewers, tinry ko twice a day, once in the morning and then the evening. And then, parang pinakamarami ko ng upload a day is 3 lang. Minsan, nakakapag-shoot ako ng additional video pero mag-aantay ako kinabukasan. Ayokong ibigay agad. Kasi nga, ayoko namang mainis yung mga followers. Ano ba yun? Ang dami ng sunod-sunod na ganito. So, yun din yung iiwasan natin. Hindi pa napasok yung grammar rule na sinasabi ni Teacher Jane. Meron na namang bago. Ano ba to, Teacher Jane? Di ba parang sa bata, pag nagtuturo tayo, dapat hinay-hinay lang. So, ganun din sa content creation. What do you think is the reason why they watch? I don't believe that kasi yung way of pagtuturo nyo po dun sa mga content nyo po ay parang kung ako makikinig, I'm like a young person or talagang kid na try matuto yung kasi sabi mo, pula is red, the dilaw is yellow. Ganun sabi ko, this is for kids. Do you think kids are really watching it? Or may iba kang na-influensyahan sa content niyo po? Actually, ang target ko talaga is yung mga coming from YouTube na marami tayong mga co-ESL teachers na although nasa field na, gusto pa rin nila yung basic talaga, back to basic. So, yun yung naging inspiration ko na alam ko hindi lang pang bata tong English. Alam ko maraming gustong, hindi naman dahil maraming mahina sa English, but maraming gusto pang matuto sa English. Tayo kasi parang dahil nga nandito na tayo sa, kumbaga adults na tayo, hindi na natin kailangan yan. Pero madami sa kanila na gustong matuto na bumalik tayo sa pinakauna. Paano ba nag-start? Ano ba tong parts of speech na to? Ano ba tong mga vocabulary words na to? Ano bang English sa ganito? Kasi marami pa ding gustong matuto ng English, lalo na mga OFWs. I'm sure, di ba? Kasi madami din tayong nami-meet na Filipinos from all over the world na gusto rin makipag-communicate sa foreigners. Ayan. And then, madaming alam naman natin, English is a universal language. Gamit na yung line na yan. And totoo naman. So, siguro yun yung reason kung bakit madaming nanonood is because English talaga is
really essential. Learning English is essential. Actually, Teacher Jane, meron akong nabasa na one comment doon. I think, nakalimutan ko kung ano yun, pero nakita ko talaga kasi chinecheck ko talaga. Parang, magagamit ko to. Ito yung ipapaaral niya daw sa anak niya. Right? So, sometimes meron talagang mga content tayo na sometimes the reason is ito yung objective natin, but it expand to another horizon. Parang ginagamit din yung content natin na para maging tool for them to become a good mother. Kasi hindi naman lahat ng parents is good at specific thing. For example, katulad ko, like for example, kung gusto kong magturo ng math, nako, wag na kayong umasa. Pero may mga content creator tayo na gumagawa ng ganun. So we can actually supplement those gap through the contents that the content creators are making. Tama po ba? That's right. Yes, nabasa ko nga yun at na-inspire lalo ako doon nung makita ko yung comment na maraming nag-comment na, ay, dapat ganito yung pinapanood ng mga anak nila, dapat sana ganito na lang daw yung pinagtutuunan ng pansin ng mga kabataan ngayon. And then I have a friend na teacher in high school, sabi niya, ang ganda ng mga content mo, pinapanood ko sa mga estudyante ko. So, yung nakakagana lalo na gumawa kasi alam mo yung gusto mong gawin is nakaka-inspire and nakakatulong sa iba. Yung parang ang linaw-linaw ng mensahe nyo, talagang naiintindihan din ng mga tagapanood. Nakuha nila agad yung main objective. Sometimes we make a content and let them understand what was the content about. But the real thing of making the content is to really make them be part of the bigger picture of, like, for example, your platform is, educating English, especially to Filipinos. So, ano yung tawag dito? How did you, like ngayon, like for example, at present, paano mo siya hinahandle yung gano'n na responsibility? Medyo mabigat. Lalo na tayo bilang nanay, sobrang busy na natin. I have 2 kids nga, may baby ako ngayon. So yung time ko is hating-hati na talaga. But kasi pinasok mo na 'yan, 'di ba? Parang it's part of your routine already. It's part of your responsibility na mag-create ng content every day. So time management talaga. Yun yung talent ata ng lahat ng mga content creators kasi may life, sabi mo nga, may life tayo out of Meta World. Ako, as I am a teacher, I am a mother, I'm a wife, minsan ayun, seller pa dito, business. May ganyan pa, di ba? So I make it a point na lang to manage my time wisely na although, syempre, may pahinga naman tayo, hindi natin pwedeng kalimutan yan, magbigay ng time sa sarili natin. Pero, yung scheduling is very important. Ako kasi, gumagawa ako ng videos every night before going to sleep. Sa personal account ko, sa English tutorial videos. Yun yung schedule ko talaga sa evening, before going to sleep, kasi tulog na yung mga bata. Mag-shoot muna ako ng isang video, and then i-voice over ko na siya, tapos upload ko na rin. So kung mapapansin mo, ang upload ng videos ko is minsan 11:30, 12 midnight, ganyan. Kasi yun yung bago ako matulog. Tapos pag nagkaroon ako ng mas maraming time, makakadalawa or 3 videos ako, saka ko siya upload the following day. Kasi nga ayoko lang ma-zero in a day. Ayoko din naman na i-boom agad. So, pag nakagawa ako ng more than 1 video, i-upload ko siya the following day na para at least yung the following day, kung hindi man ako magkaroon ng time na makapag-shoot ng video, meron na akong content na i-upload. That's a very good technique. That's a very good tip. Nandiyan ba si Mav? Hi, Mav! Oh. Hello, ang laki na ni Ma'am. Yes, it's Sir Frank. Di ba, late lang yan before? Oo, buhok yan dito lang. Wala pang buhok. Alright. So, sobrang nakakamangha kasi I was able to witness din yung discovering our niche, and it's actually a very long story to tell, right?
yung mga ganun. So, aside from those successful niche, alright, yung sa nanayhood, yung pagiging mommy, sa sariling profile nyo po, yung pagiging Teacher Jane natin, na hindi naman nakikita yung mukha, pero kung kilala nila si nanayhood, ay talagang kilala nila na dyan yung si Teacher Jane, di ba? The other one is being a business woman. Now, what are the other niche you tried apart from those successful niches? Yes, dami ko na rin na-try talaga. I tried, actually, dun sa Negosyante page ko, that's where I post affiliate marketing, for affiliate marketing naman. Kasi nga, gusto natin ng side hustle talaga. And then, dun sa isang page pa na ginawa ko kay Mister, kasi si husband is mahilig magluto. So, sabi ko sa kanya, gawin din natin ng videos yan, gawin natin ng vlogs. Kasi ang dami din naman cooking vlogs, di ba? So, that's kusina ni Mister. Tinry ko yun. Medyo mahirap lang maging consistent. So, hindi siya naging successful. Up to now, parang andalang ko makapag-upload doon. It's okay. Oh, baby! Yeah, so, ganyan mommy. Oo, totoo. Alright. So, take your time lang, Teacher Jane. Okay? So, actually, Teacher Jane, one of the thing na kasi kahit na minsan lang tayo nag-uusap, I actually watch your videos regarding following someone. And I think one of nakita ko talaga na pina-follow mo din is si Ma'am Neri. Oo. I want you to give us a story behind it. How does the story being influenced by Neri? Neri yung asawa po ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda. So, I want you to tell us a story about it. Kasi sobrang nakakamangha and I can really see resembles between you and her when it comes to talking, yung pagkalumanay magsalita, ganon. So, please. Talaga ba? Natuwa naman ako doon kasi isa siya sa talagang tinitingala natin pagdating sa pagiging nanay. Yung hashtag niya na wais na misis talaga. That's where I started to look up to her. Kasi nung mga nasa, parang mga ka-age lang naman natin siya, di ba? Sa Star Circle Quest pa siya during that time. Hindi ko pa siya masyadong napapansin nun. And then nung naging nanay na din siya, naging misis na siya, doon ako nakarelate sa kanya na kasi siya yung nanay na lahat ng racket gagawin din. Lahat ng side hustle itatry para, and hindi lang siya para sa pamilya na, kundi para makatulong din sa ibang nanay. And that's my advocacy din, na maka-inspire, makatulong ng ibang nanay, makapag-empower ng ibang nanay. So talagang, kaya fina-follow ko si Miss Neri, Neri Miranda, kasi nga, nakaka-relate ako sa mga ginagawa niya. Sabi ko, itong nanay na to, wala na ding pahinga. And yun yung sinasabi din kasi nung iba sa akin, paano mo may na-manage yung time mo? Ang dami mo nang pinagkakaabalahan. So, yun, talagang isa sa inspirasyon ko, si Miss Neri Miranda. And hopefully, ma-meet ko din siya. Totoo. Actually, hindi mo yan na na tawag dito, na expect na I will be asking about it. So, actually, I saw it. I'm actually watching it. And I can really see resembles between you and her. The way you handle the things about being a mother, yung pagta-time management, grabe. So, napaka-inspiring ng story niyo po at yung mga information na talagang shinare sa ating interview today. And nakakamangha nga po kasi kaya nga nilalakihan ko yung page ko. Actually, what she's doing right now, she's feeding her baby. Yes. Right now. So sobrang nakakamangha. Multitasking tayo. Totoo. And this hindi lang to nangyari ngayon. There are times, I think, when we were like an ESL teacher po. Yes, Sir Frank, remember, during our interview, yung part mo naman, si Mav naman nun, di ba? Oo. So, during that time, yung baby na nagpakita kanina, baby pa siya noon. She is the pandemic baby, right? So, during sa time na yon, dumating si Angel Mav at sobrang nagpapasaya at sobrang nagbibigay kulay sa mga content din ni Nanay Hood. Totoo. Palagi sumisingit sa mga videos. Oo. So,
I want you to tell us, because a while ago you mentioned about how modern you as a mother in taking good care of your kids. What are those common, misconception, misinformation na yung palang binabash kayo? What was that about? Yung mga ganun. Oo, kasi yun nga na-mention ko na hindi yung traditional masyado. I mean, hindi naman sa wala na tayong sinusunod sa mga nakasanayan na natin. But ito, I am grateful also sa mother ko at saka sa mother-in-law ko kasi they're very supportive dun sa mga ginagawa namin for our kids. Oo, sa mga decision making. Kasi mahirap yun, di ba? Yun na kasi yung nakasanayan nila. Like for example, yung panliligo ng bata. Paliligo. Di ba tayo nakalakihan natin? O sa umaga liligo, bawal maligo sa gabi. Sa amin, what's working best is maligo before bedtime. So, yun, isa yun sa parang binabali na information na pwede naman, pero syempre depende pa rin yun sa location sa country, ganyan. And as per advice din naman ng media, mas okay naman din na maligo. Mas malinis. Mas malinis. Kasi nga, ang reason nila is patutulugin mo yung bata ng hindi naligo, tapos saka mo bibihisan sa umaga, aalis din naman siya. So, yun lang yung point nun. And then, another is yung baby-led weaning na ginagawa namin. Anong ibig sabihin niyo po? Yes, BLW, if you've heard of it. Okay, that is something that I don't know kasi wala pa tayong baby. Yes, but soon. Yes, when ako yung sinasabihan ng kapatid ko na dakilang uncle. Oh, okay. Parang hindi talaga magkaka-baby pero sobrang supportive. Oo, kasi magiging best dad daw ang best uncles. Yan. Totoo. Oo. So, pag nagka-baby ka na, balikan mo ko and ask about baby-led weaning again. There will be a lot of questions coming. Yes. So, yung baby-led weaning, Sir Frank, is yung practice sa pagpapakain sa baby. Kasi 'di ba tayo, kapag may baby, alam natin, ang nakagis na natin is dapat durog na durog, mashed or pureed yung pagkain ng baby. And then susubuan natin, okay, airplane, ganyan. For baby-led weaning, as early as 6 months na pwede nang mag-solid food yung baby, no need for puree or mashed food. Ang kailangan lang is soft enough para ma-crush, para madurog natin ng gamit yung daliri natin. Pero hindi nadudurogin, just to check. Halimbawa, avocado, just slice it into finger size, then give it to the baby. Kaya niyang kainin yon. Ang danger lang, ayun, thank you for asking. Yes, that's the thing. Yun yung fear ng mga mommies na hindi masyado pang alam ang baby-led weaning. Hindi siya macho-choke, magagag lang siya. And there's a big difference between choking and gagging. So yung gagging, yun, na-observe din naman namin yun from Mavpa up to Leah. Yung parang mabibilaukan lang sila pero kaya nilang ilabas ulit yung na dito sa throat nila. Yes. Ang galing, ang amazing, Sir Frank, kung pag napag-aralan mo talaga yung baby-led weaning, ang nagkaroon ka ng malakas na loob kasi nakakatakot talaga. Yung part na baka hindi makahinga yung anak ko. Nakakataranta kapag nandun ka na sa sitwasyon and you don't have enough information, strong foundation of that technique, di ba? Yes. So, my advice always sa mga mommies na nagtatanong about baby-led weaning is to research talaga. Magbasa kung anong possible na mangyari, kung paano ba ang gagawin sa umpisa, and mag-ipon ng lakas ng loob. Talaga, nagagalit si baby. Di ba? Parang yung pinag-uusapan natin, talagang binibigyan tayo ng sampo. Oo. So, kapag yung first time niyo po na you tried to tawag dito, i-apply yung BLW? BLW. Oh, okay. BLW. Can you tell us the story behind it? Yung first time na trinay niyo po, was that very nag-withdraw po muna kayo na wag muna, mamaya na, next time na lang, gano'n? Or ano po? Oo. For MAV,
late ko na nalaman yung BLW. Okay. So, nung nag-start siya ng solid food, I started, nag-try ako ng puree or mash. And then, nung nabasa ko nga yung BLW, sabi ko, let's try this. Tatay, baka maganda yung advantages niya, maganda yung benefits niya. So, tinry namin. At first, talaga, kakabahan ka. Kasi binigay mo lang, yung unang food na nabigay ko kay Mav is boiled potato. Malambot naman siya, kaya lang dahil wala pang ngipin yung baby. So, tinry namin sa kanya. Ang BLW pa is you have to give the food kay baby. Siya yung magsusubo sa kanyang sarili. But for us, kami yung nagbigay kasi nga ayoko pang takot ako baka maisubo niya lahat. So, yun yung naging challenge at mali. Challenge sa akin na sabi ko parang hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang makita na baka nga biglang ma-choke, masisi pa ako. Kasi nga hindi siya yung common na way of feeding the baby. Baka masisi ako ng parent, ng mga grandparents, ganyan. Bakit kasi ganyan yung ginawa? So, medyo dinelay ko muna ulit siya. And kumuha muna ako ng lakas ng loob. And nagbasa ulit ako na nagbasa para malaman ko na ang difference nga ng choking and gagging. So, kailangan ready si baby, ready ka din as a parent sa anumang magiging challenges sa baby-led weaning. So you've mentioned about some benefits po. Okay. What are the benefits of BLW po? Kasi sobrang parang ako gusto ko tong i-share sa mga kilala ko na mother. Please watch this in the middle of the interview. We will be talking about how to become a nanayhood ka-partner. Okay. So ano yung mga benefits of applying BLW to your babies? Yes, first nun is nakakatulong sa language development. Kasi buo yung ibibigay natin kay baby. So yung jaw nila, magchuchu talaga siya. And that's beneficial daw sa language development. Yes. So hindi, kasi napapractice nila yung mouth. Kumbaga nakailangan din yung muscles, nakailangan din sa pagsasalita. So that's one thing. And then another one is independence. Tayo kasi, ang unang point namin doon na mag-asawa, naisip namin, bakit nga naman tuturuan natin yung susubuan natin yung baby, no? Hanggang mag 1 year old, tapos tuturuan natin siyang maging independent kumain after 1 year old and beyond, ng 2 years old. O 2 years old ka na, kaya mo nang kumain mag-isa. Why not? I-train mo na siyang kumain sa sarili niya as early as 6 months. Although exploration pa lang yon, and that's another good thing, one more benefits, nakaka-explore ang bata ng iba't ibang texture, ng iba't ibang food flavors, kasi ang BLW, ang iniisip ng iba, naglalaro lang yung bata. Kasi nga, ibibigay mo lang yung pagkain dyan. Di ba, ang baby naman, kukuhanin, itatapon, isusubo, ganyan. So, yung mismong process ng BLW, na titingnan mo yung bata, papanoorin mo lang siyang kumain, may nangyayari sa kanya na development, physical, mental, buong pagkatao niya, natutulungan ng mga ginagawa niya during the process. Yung pagtapon niya, yung paglalaro niya. Yes, alam niya, pag tinapon ko pala siya, pag ginanon ko pala siya, malalaglag yung food. So may learning sa kanya talaga na nangyayari na hindi natin alam. Parang sabi ko nga, there's more beyond the mess. Kasi makalat talaga. Pero madaming, sa kalat na yon, madaming nangyayari at natututunan si baby habang lumalaki. Wow, grabe. So, abangan nyo guys, puntahan nyo po si Nanayhood sa kanyang page. Pangalan po ay Nanayhood. Nakikita naman yan sa screen. Taran! And of course, nakikita naman sa ating title ngayon, Mage ba yan o Maaj? Maaj. Yeah, tama. Gusto mo bang malaman yung ano ba yung history ng pangalan na yan? Kasi my name is Mary Jane po. Pero I was yung Maaj, ikikwento ko na rin. Yung Maaj kasi,
inimbento siya ng ex-boyfriend ko na asawa ko na ngayon. Oh. Oo. Akala ko mag-aaway kayo mama dahil sa kwentuhan Siya lang na to. yung, Buti siya na lang lang yung isang tao ex-boyfriend lang. ko eh. Oo. So, kasi nun daw, di ba tayo yung cellphone natin, wala pa siyang, hindi pa, ano bang tawag doon? Hindi pa siya Android. Hindi pa siya smartphone. Oo, hindi pa siya smartphone. Yung ano pa lang. And then, nakikitext lang daw siya sa, yung pinipindot pa lang. Nakikitext daw siya sa nanay niya. Ang daming letter J. Kasi nga Jane. Nahihirapan daw siya pag magsa-search siya, bababa pa siya ng gaganyan. So, ang ginawa niya, letter M, Mary Jane, ang dami daw letter M. So, ang ginawa niya, nilagyan, ma-aj. So, nasa unahan niya kasi dalawa yung A, ma-aj. Pag inalphabetize, relate ko na si Mr. Ganyan din ginagawa. Di ba? Talino din eh. Talino di ba? Ginagawa ko, tapos pangalan ng ex-girlfriend. Na-visit mo na din. Misis ko na din. Hindi, nakilala ko na si Mrs. sa may smartphone na eh. So, siya na yon. Hindi ko nalang babanggitin. Baka manood. Alright. So, ganun. Napaka ano pala nito ng pangalan mo? Kaya sabi ko, bakit kaya yung pangalan niya sa Facebook niya is Jeyn? At kapag sinusulat niya yung mga content niya, pangalan niya is Teacher Jane, the normal Jane, Jeane. The spelling of Jane dito, may kwento din ba to? Or yan naman, wala naman. Iniba ko lang talaga siya. Kasi I'm not using this Facebook profile for my students. Gusto ko kasi iba yung professional sa personal. So, para hindi nila ako masyadong ma-search, iniba ko yung spelling. Totoo. Wow. Yan yung maganda, like the privacy, yung pagiging professional natin sa ating ginagawa at yung mga ginagawa natin sa meta world is iba-iba yung ano. Hindi ka ba nalilito na marami tayong mga character to portray in the SNS world? Malapit nang malito. Pero nakakapag-shift pa naman from one persona to another. To Maaj Jane and being Teacher Jane and become a mother of two. Yes. Wow, grabe. So, I think we already consumed 44 minutes of your time po and sobrang nakakamangha kasi pinadali niyo po yung trabaho ko sa pag-i-interview sa inyo. Talaga ba? Para na nagchichikahan lang tayo after Frank. Nakakamiss very din. Very true. And then sobrang bombarded, sobrang dami din ng mga binanggit niyo tungkol sa pagko-content creator, yung pag-discover ng niche, and then pagkwento, mga tips kung ano yung pwedeng gawin to become a modern mom, di ba? Grabe, yung BLW na yan, parang gustong-gusto ko talaga na i-share din yan sa mga kakilala ko. Oo. Yes, please, Sir Frank. That's one of my advocacies na marami pang mommies ang ma-aware, marami pang parents ang ma-aware tungkol sa BLW. And i-add ko na rin tamang kain. Tamang kain. TK, Sir Frank. Oo, tamang kain naman. Tamang kain naman is another approach naman sa pagpapakain din, pero more on fruits and vegetables. Kagaya ngayon, si Leah is 8 months old, pero ang kinakain niya is all fruits and vegetables. Hindi yung baby food na nabibili sa market, ganyan. Yung si G. Oo. Tapos ano pa? Si C, di ba? Oo. Kilala ko yan sila. So, ganun pala yung mga ginagawa talaga. Hindi, kasi for example, ako, laking probinsya ako and I witness, I think, ganyan din yata yung pagpapalaki sa akin. Hindi ko lang sure kasi ako yung bata pa. Pero when I saw a lot of babies na nakita ko nung lumalaki ako, they are actually feeding them with cereal, ano pa, yung mga dinurog na mais, dinurog na biscuits. Mga ganun. Mali pala yun. Ayun yung parang issue doon na we're not saying na it's wrong, okay, but we're just saying there's a better option. Very good. Yun. Kasi ang dami din nasasabi, lumaki naman kaming tama, maayos naman kaming lumaki, pinakain kami ng ganito, wala naman nangyaring masama. Yes po, we're not saying na may mangyayaring masama, but we're saying that if not better, best pa nga, best option.
na mas sana mas magiging healthy yung bata, mas sana naging healthy ka kung ganito yung ginawa sa'yo, di ba? So, kung tayo naman bilang nanay, bilang magulang, we only want what's best for our kids. So, kung mabibigay natin yung best option para sa kanya, why not? And that's my goal kay Nanayhood, na ma-share sa iba pang mommies na may best option. Alright. So, I think that kind of idea made me realize of the next question. Ano naman yung masasabi niyo po kapag sasabihin na, okay, maganda yung mga advice, mga ganun. How about pag sinabi, ay, gastos lang yan. Ay, mas lalo tayong walang time dyan. Ganun. So, how do you respond to those kind of rebuttal or excuses? I'm sorry, maybe questions or mga ganun. Parang ano na lang yun excuses minsan na ayaw nilang tumanggap ng bagong information, na feeling nila sinasabihang mali yung ginagawa nila, pero hindi. I just continue on spreading awareness tungkol dito. Hindi ko na lang minsan pinapatulan yung ibang comments na ganito, negative, pero ang ginagawa ko is nagsishare ako ng marami pang videos and parang proof na magandang gawin ito because it's beneficial. Hindi naman actually dun sa tamang kain nga, although mahal talaga mga prutas at gulay ngayon compared sa kumbaga, at saka hindi siya, mas convenient kung bibili na lang tayo ng mga ready-made na baby food, ganyan. Karton, nakabutilya na lang. Ganyan. Ay. Pero sabi niya, wag naman ganun, mami. Oo, 'di ba? Nagalit siya. Wag nga daw kasi Pero yun nga, ang pinupunto ko lagi, ang gusto ko laging ipaalam sa mga parents na gusto natin talaga yung pinaka maganda para sa anak natin. So tayo yung magsasacrifice. Kumbaga convenient nga ito, pero okay ba? Mas okay ba to para kay baby? So, doon tayo sa medyo mahirap, pero mas maganda. Mas maganda yung benefits, mas healthier option para sa ating anak. Thank you so much sa pagpapalinaw sa ganun na mga trending topic yan kapag ganun yung mga tawag dito, anong mas maganda na paraan? I'm a parent, I am a mom, ito naman ginagawa ko, okay naman sila, nag-cum laude nga yung iba Correct. Diba? May pag ganun pa. Tingnan mo yung mga medal. Oo. Yung iba pa, Sir Frank, sorry po, excuse lang po ha, yung iba kasi sinasabi, ako nga, 5 na yung anak ko, okay naman, ganito yung ginawa ko, 'di ba? Medyo minsan na ano din ako doon, parang nahihiya din ako kasi ako nga naman, lalo na nung kay Mav, isang anak pa lang naman yung meron ako, parang napaka-expert ko na pagdating sa ganyan. Pero I don't want them to think that way. Gusto ko lagi i-share ko ulit na thank you sa aking nanay at saka sa aking mother-in-law kasi nga open sila sa bagong information. Sana ganun din yung ibang mga nanay na hindi porket ang dami mo nang naging anak, ito na talaga yung method na gagamitin natin forever and ever, di ba? May mga information na bagong dumadating, may mga methods na mas maganda pala kasi nga meron na tayong internet, kaya na nating magbasa ng information. Madami na tayong na-absorb na iba't ibang detalye tungkol sa pagiging nanay at sa iba pang bagay. So, gamitin natin yung resources natin. And ang isa pa dan is, alamin natin kung ano yung mas swak doon sa ating sitwasyon. Kasi kagaya ko, although I'm an advocate of baby-led weaning, breastfeeding, tamang kain, kung hindi naman ito yung swak doon sa sitwasyon mo, syempre, I respect that. Gawin mo kung ano yung mas okay sa'yo. Pero, but then again, we'll go back dun sa goal natin na we only want what's best for our kids. Totoo. So, there are a lot of options or a lot of ways to give the things best for our babies, tama? And then there are times that there are limitations to do that. Like, for example, I'm not really sure if it's really true, but I saw a lot of parents, especially mothers, could not give breastfeeding kasi merong limitation sila kasi hindi kaya or wala talagang lumalabas. So there are limitations, but there are a lot of options to supplement that, di ba? Kung kailangan talaga mag-formula, and then
bawi sa kain, di ba? Yung lutong-luto talaga. Tama po ba? Tama po, tama yon. So, hindi naman porket sinabi natin na breastfeeding is best for babies, kung talagang iba't iba yung sitwasyon natin, to each his own nga. So, kung sabi mo nga, yun nga, kung hindi man magawa itong bagay na ito, isip ka ng iba pang bagay na kaya mong gawin na mas maganda pala and best for your baby. Wow. Thank you so much. Grabe ang mga information na talagang in-inform tayo ni Nanay Hood. And I was expecting that Maaj Jane will be putting her name here as Teacher Jane, but talagang Nanay Jane. And napakaganda kasi ito yung naging kwentuhan natin sa hapon na to. And we're actually not expecting that we will be talking about this, and it becomes more fruitful, more informative, at talagang maraming makakarelate din na kahit sa mga OFW na nasa ibang bansa, they have the money to send to their family, and they can actually suggest din kung anong pagkain ang dapat kainin. Hindi lang yung, sige, kain lang kayo ng chocolate, di ba? Balik bayan box is chocolate. Tama. So, sobrang thank you, Nanay Jane, Teacher Jane, Nanay Hood. Thank you so much sa time, sa sobrang smooth lang ng usapan natin at sobrang bigat ng mga sinasabi nyo na information. And hopefully, yung mga nakapanood at yung manonood mamaya, kasi pang trabaho pa ngayon sa ibang bansa, Sunday lang most of the time nagdi-day off tayo. So, ganon. So, mamaya, kapag hindi pa kayo nakatutok sa pagsimula, ngayon lang kayo nakapunta, make sure na puntahan nyo itong recorded live natin mamaya. At puntahan mo din yung mga bahay, hindi bahay, mga bahay ni Nanay Jane. Okay, so just a quick review po. Yung tatlong bahay natin, Nanay Hood, Negosyante, at si Maaj Jane Landico Puhanes po. Just give them a short description, ano yung ma-expect nila kapag mapuntahan po yung bahay natin or yung Yes, ang daming bahay ni Nanay Jane. So for Nanay Hood po, ayan, kung bago lang kayo nanonood, so Nanay Hood is for mothers, and hindi lang po for mothers, for fathers, for parents, and sa mga titang nanay, titong tatay, yan, di ba? Sa lahat ng may mga alagang bata. Ayan, so for Nanay Hood. And then for Negosyante, that's for online selling and then affiliate marketing. Kung gusto nyo matuto ng affiliate marketing, ayan. And then for Maaj Jane naman po is for English tutorials. So kung gusto nyo matuto ng mga topics in English, basic English, grammar rules, ganyan. So puntahan nyo ako kay Maaj Jane. Alright. Sobrang thank you talaga, Nanay Jane. Teacher Jane. Jane na lang, sir. Sige, Jane na lang. Sige, kasi parang nabubulol ako lalo kapag nagtatagalog. Jane na lang. Friends tayo. 3 years na tayo mag-virtual friends. Totoo. And then I have been planning to go to your place kasi sobrang ganda ng place nila, guys. You're actually located in Batangas. Actually, tapos yung mga picture na pinopost mo noon, sabi, wow, ito ba yung lugar kung saan yung nagaganap yung mga shooting ng mga pelikula, ganun. Kasi sobrang ganda talaga. So, those are the plans na hindi pa nangyayari, but I think, possibilities, no limits, di ba? Yes, malay natin. Oo, malay natin, mauna pa sa Lito pumunta sa Japan. Yes, bago kami pala yung pupunta dyan. Sana. Oo, so God's will at yan, I will be done, di ba? So, Teacher Jane, Nanay Jane, Kaibigang Jane, thank you so much talaga sa oras, sa lahat ng nakaka-proud kasi simpleng tao, karaniwang tao, nagsusumikap, may objective, merong advokasya sa buhay. Nakakamangha kasi she just want to do something that she really wants to do. And she enjoys discovering the journey, enjoys the life of discovering, and a lot of people appreciating it. Diba? The number shows. And the bashers shows. True. And then, napakaganda, and hope, guys, you will be able to continue supporting people na talagang
solid yung advokasya sa kanilang gustong ipahatid sa ating mga viewers. So please guys, keep on supporting content creators na talagang nagpapamalas na kanilang galing sa inform ng mga good information talaga dito sa Facebook, pati na din sa YouTube. So, Nanay Jane, Teacher Jane, Kaibigang Jane, maraming salamat sa pagpunta dito sa Frank in Japan, sa segment natin na Frank Talks. Thank you so much. It's a pleasure, Sir Frank. Anytime. Pwede nating ulitin yan. Oo. So, gusto ko rin i-share muna yung isa sa mga videos na ginawa ko, pero sobrang, lang talaga to. Sobrang ikli lang nito kasi biglaan. So, panoorin muna natin. Ayan. Wow. Video ba yun? Parang slideshow lang eh. Thank you, Sir Frank. Nakakamiss din ng ESL teaching. Totoo. So, doon kami nagsimula na maging kaibigan sa company na yon. At shout out, baka naman, bigyan mo kami ng branded. Yes. Tsaka hello, baka may manonood sa atin ng mga former Yes, ESL a lot of my followers are native camp teachers. Yeah. Kahit na iba na yung niche na pinag-uusapan dito, tawag nila sa akin. Yes. Hello, Teacher Frank. Ganun pa rin sila. So, sobrang thank you. Na nakakamiss talaga din na pag na makita din sa video at nakikita din nila ako dito sa ating page. So, thank you, Nanay Jane, yes, Teacher Jane, at Kaibigang Jane. Thank you also for this opportunity. And yun, thank you. Alright, thank you so much. At sa mga taga Luzon, hello, Mavs! Nakikita na naman yung pagka-online teacher ko, yung mga Oo nga. Alright, so dyan sa taga Luzon at mga Tagalog, mga kababayan natin sa ibang bansa, laban lang at dito sa Frank in Japan, mga Bisaya, kababayan, padayon lang. Daghang salamat sa pagtanaw. Bye-bye!